Ito yung mani-manian na itinanim natin. Sinabay nating itusok noong nagtanim tayo dito ng patola. No? So ganyan na siya kakapal. Ang advantage, hindi na siya tinubuan masyado ng iba-ibang damo. Para na siyang carpet dyan. So ngayon magtatanim na naman tayo ng another crop. Example dito sa lugar na to. Hindi na natin tatanggalin yung mani-manian. No, medyo iuusog lang natin yung bandang part na yan para hindi lang niya ma-cover yung yung ating gulay. And then kapag tumubo naman yung gulay pataas, hayaan na natin ulit tumami yung mani-manian. So itong lugar natin na Balagan, yan. Yung mga part na yan lang yung sinubukan nating taniman last year. So ganyan siya kabilis. Ilang pirasong sanga lang yung tinanim natin diyan. Ganyan na siya kakapal bigla. No? Nakasurvive siya ng tag-init ng buong summer na minsan-minsan lang diligan. And hanggang advantage niyan, na-enrich niya yung ating soil. So very good na yung ating lupa. Mataas ng may nitrogen fixing bacteria na dyan dahil legume ang ating mani-manian, no? So gumaganda yung structure ng ating lupa. Napakaganda pala mag-hold ng lupa nitong mani-manian kasi kanina nung kinakat ko itong lupa na to, kasi lalagyan natin ito ng kakawate for biofumigation. So nung pinalo ko ng asarol, medyo makapit talaga yung ugat ng ating mga mani-manian, no? So ganyan lang. And ipopropagate pa natin to sa buong farm. Yung ibang tinanggal ko, nailipat na natin sa ibang lugar para every year dumadami yung ating cover crop. So less maintenance tayo, as well as napapaganda pa natin yung quality ng ating lupa. So that's the latest update dito sa ating mani-manian. Soon ilalabas naman natin yung video. Kasi ngayon ang itatanim natin is pipino. And also doon sa may kabila is patola. And also may kalabasa. So assorted tayo magtanim, no? Hindi tayo nagmo-monocrop. Kasi mas madali yung market kapag iba-iba yung paninda mo. So that's it. Thank you.